Hindi ako naniniwala na kailangan natin si Amy Marcos para protektahan si Inday Sara sa impeachment. Kailangan pa ba natin si Amy Marcos para tagapagtanggol kay Inday patapos tayong budulin? Kaya sabi ko na lang, never again to Marcos. Whatever strategy ang ginagawa, political strategy ni Vice President Sara, darating tayo sa tamang panahon kung ano yung mga stratehiyang yan. Hunger for power. It will divide the nation. Totoo ba yung picture na pinost na kasama ni Inday Sara si Mangga? Ano ba ang catch? Ano ba ang strategy ni Inday Sara? Well, siya lang ang makakaalam niyan. Pero ang importante, meron din ako sariling strategy. Ang lagay ba, ang lagay ba si Inday Sara lang ang may strategy. So kung ano man yung kanyang strategy, well, may mga bagay kasi, no? Meron tayong mga puting ahas na mga nagsasabi sa atin at may mga impormasyon na hindi dapat munang i-disclose. Pero, eto lang ang aking strategy. Never again to Marcos. Whatever strategy ang ginagawa, political strategy ni Vice President Sara, darating tayo sa tamang panahon kung ano yung mga stratehiyang yan. Pero kahit ako'y naninindigan, na kahit itaas pa ni Inday Sara ang kamay, pabaliktarin man niya, patuwarin niya si Amy. Di ba? Pabikakain niya si Amy, whatsoever, never again. Right? Ano sabi ni Palangga? Gumastos na kasi yung dalawa na yan ng 1 billion, madam, kaya lumapit kay Sara. So, sabi ko nga, kung ano man yung catch na yan, ipaubaya natin kay Inday. But it's hindi ibig sabihin na tayo ay magagalit kay Inday Sara. Alam mo, may mga information na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, pero meron talagang nagpo-promote kay Amy na nababayaran. Okay? Na nagkakapera. And eto yung kanilang business. That's their business. Yan yung pangkabuhayan nila. Yan ang pinagkikitaan nila. Yan yung binubuhay nila sa kanilang pamilya. Para lang yan yung bumaliktad, na nagsalta against o nagdiin kay Harry Roque, di ba? Ganon. So, ganon pa man, ano man ang strategy ni Inday, sa ngayon, it's premature para malaman natin o malaman ninyo. So, ako mayroon tayong mga nakarating na impormasyon, pero ikikip muna natin sa ating sarili. So, basta ako, kung kayo ay naniniwala sa akin at kayo ay naninindigan na katulad ko, hindi ako naniniwala na kailangan natin si Amy Marcos para protektahan si Inday Sara sa impeachment. Okay? Bakit kamo? Pwede naman protektahan. Okay, tignan lang natin ha. Okay? Pwede naman protektahan. Okay, tignan pala tong listahan dito. Pwede naman protektahan ng mga senador, okay? Pagdating sa impeachment trial, pag yan ay tuloy-tuloy na, mga kababayan, yung kanilang gusto talagang pag-impeach o pagtanggal sa pwesto kay Inday Sara eto, asa na yun? Okay. Dahil lang mga palanggi. Okay. Sa kasalukuyan, nandiyan si number 56, Attorney Vic Rodriguez. Tatanungin ko kayo, Amy Marcos o Attorney Vic Rodriguez? Kung magkakasama man sila, kung yan ay talagang yung pinakitang teaser na yan, na mga pasabog eklabush na yan, that's part of political strategy. But I will ask you heart to heart. So, sino bobotohin mo? Amy o number 56, Attorney Vic Rodriguez? Sa tingin mo, pagdating sa bakbakan, sinong susuporta kay Inday Sara? Si Amy na tumatraidor at hindi pa sinasabi na ang kapatid niya ay isang addictus benedictus.
Tandaan ninyo na in-expose natin yan, na nag-ngak-ngak yan si Aimee noong first quarter na ibubuking niya sa taong bayan na ang kapatid niya ay adik sa pulburon. At sasabihin na lang niya, binanggitin ni Harry Roque yan, na adik, magpahinga ka na lang muna, magpagaling ka. Yun ang unang plano according sa ating puting ahas na gagawin ni Aimee. Pero blood is thicker than water. Ngayon, ang question ko sa inyo, bakit may ganitong twist? Imagine mo si Aimee Marcos at saka si Camille Villar ay kasama na sa alyansa ng mga bangag. Pero nagkaroon ng twist, nagkaroon ng turn of events nung pinag-kidnap nila ang Pangulong Duterte. Ano yung turn of events? Ang turn of events, prior to the kidnapping, o pagdukot kay Pangulong Duterte, nakitang-kita nyo naman, nagpapakalat ng fake news ang Bangag administration na sila ay maraming sumusuporta. Andyan pa ang mga Marcos, pinapalakpakan ng mga taong tumatanggap ng ayuda. Nakita nyo, nagkakagulo sa mga ayuda. Nakita nyo, mga kababayan? Kaya sila may raming nagsusuporta, kunwari, yung mga taong nagugutom. Ang mga taong, even yung iba hindi nagugutom, nire-recruit sa mga barangay, o pumunta kayo, may bigay ang alyansa ng mga bangag na 5,000. Kahit sino dyan, na kahit hindi ka nagugutom, middle class ka lang, or, chill ka lang, pipila ka. Ay, jutang na, libre yan, 5,000, di ba? Ang gagawin mo lang doon, magpila-pila ka. At the end of the day, pagdating sa eleksyon, hindi mo sila iboboto. Di ba? So ngayon, next, sino ang iboboto mo? Si Aimee o si Jimmy Bondoc number 10? Pwede rin? Ay, hindi pwede. Ipagtatanggol din. Ayan talagang literal na nakikita mo na Duterte supporter talaga. Talagang tumatayan ng buhay. Actually, itong mga babanggitin natin pangalan, eto talaga yung mga Duterte supporter. Katulad nila number 34, Lambino. Okay, Raul Lambino, number 30, Hinlo JV, at si number 38, Congressman Marcoleta. Diba? At syempre, number 53, si Pastor Quiboloy. At andyan na syempre si Bato, si Senator Bato de la Rosa. Well, andyan na yan. Si Bongo, yung magic, yung 10 na yan. So, ang question ko sa inyo, kailangan pa ba natin si Aimee Marcos para tagapagtanggol kay Inday patapos tayong budulin? Kaya sabi ko na lang, alam mo, madali lang naman magtaas-taas. Whatever, ano man yung catch or strategy na ginagawa ni Inday, let her be. But tayo na mga gising, never again to budol administration, sabi nga ni Inday Rose Fernando. Alright? Vote straight, PDP, Duterte 10. Ako, mga kababayan, ikayo, nabudol na tayo. Okay? Sa pagsuporta sa mga Marcos. Kaya ngayon, naglilipatan na kasi the boat is sinking and the gum is bleeding. Di ba? Nakita nyo? Hindi lang the boat is sinking, the gum is bleeding, na anytime pwede nang bumagsak si Marcos Jr., sabi nga ni Attorney Glenn Chong kanina, yung mga naghanap sa kanya, na dina-activate po ang kanyang, dinilit o sinuspend siya ng Facebook. Ang sabi ni Attorney Glenn Chong, anytime, baka mamayang gabi ay meron ng bangag na makalimutang huminga.